GR number 249178 July 13, 2022 nagkakilala si Mr. at Mrs. noong high school at nag-date ng halos 2 taon. Noong 1982, nabuntis ni Mr. ang asawa, dahil sa hiya at takot, hindi ipinaalam ni Mrs. kay Mr. at sa kanyang pamilya ang kanyang pagbubuntis. Sa halip, pumunta siya sa Baguio City at nagtrabaho bilang waitress. Nang maging mas kapansin-pansin ang kanyang pagbubuntis, nagpasya siyang umuwi. Noon lang nalaman ng kanyang pamilya, ni Mr. at pamilya ni Mr. na buntis siya. Ang magkarelasyon ay kabilang sa tribo na itinuturing na isang babaeng nagbubuntis na walang asawa bilang isang kahihiyan sa pamilya at komunidad. Dahil dito, ang mga matatanda ng komunidad ay naghanda ng seremonya ng kasal para sa magkarelasyon. Naganap ang kasal noong 18 ng Enero taong 1983, pagkatapos ng kasal, nahirapan si Mrs. dahil walang trabaho si Mr. Mas pinili ni Mr. na makipag-inuman kasama ang kanyang mga kaibigan kaysa tulungan si Mrs. sa kanyang pagbubuntis at makakuha ng maayos na trabaho. Kung tutuusin, mahilig na siyang makipag-inuman kasama ang kanyang mga kaibigan noong magkasintahan pa sila ni Mrs. Dahil dito, walang choice si Mrs. kundi umasa sa sarili niyang pamilya at pamilya ni Mr. para sa suporta. Ipinanganak ni Mrs. ang kanilang anak noong 2 ng Hulyo taong 1983. Siya at ang kanyang anak ay suportado ng kanyang mga magulang at biyenan dahil hindi pa rin nag-effort si Mr. na makakuha ng trabaho. Noong 1984, matapos magkaroon ng away sa Mr., nagpasya si Mrs. na magtrabaho sa Baguio City bilang isang katulong sa isang grocery store. Napilitan siyang iwan sa kanyang bulag na ina at kapatid ang kanyang anak para alagaan dahil si Mr. ay palaging nakikipag-inuman kasama ang kanyang mga kaibigan at nakakuha ng reputasyon sa komunidad bilang isang manggugulo. Pumunta si Mrs. sa Singapore noong Hulyo taong 1986 para magtrabaho bilang domestic helper at iniwan ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang pamilya, na lumipat noon sa Baguio City. Panay ang sulat nina Mr. at Mrs. sa isa't isa sa unang 3 buwan ni Mrs. sa Singapore hanggang sa tuluyang tumigil ang kanilang palitan. Bumalik si Mrs. sa Pilipinas makalipas ang 2 taon. Sa sobrang pagkadismaya niya, hindi pa rin nagbabago si Mr. Noong 1988, bumalik si Mrs. sa Singapore, hindi na sila nakakapag-usap ni Mr. sa isa't isa. Habang nasa Singapore, nalaman ni Mrs. ang pagkakasangkot ni Mr. sa kasong murder. Siya ay palaging natatakot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Pagkatapos ng 10 taon sa Singapore, lumipat si Mrs. sa Hong Kong at nagtrabaho doon hanggang Hunyo taong 2000. Pagkatapos, nagtungo siya sa England kung saan nagtrabaho rin siya bilang domestic helper. Sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at industriya, napag-aral niya ang kanyang anak at nakatulong sa kanyang pamilya. Hindi nakita ni Mrs. si Mr. mula noong 1988, wala ring naipundar na ari-arian ang mag-asawa sa kanilang kasal. Bilang suporta sa petisyon ng asawa, ang kanyang kapatid na babae ay nagpatotoo sa kanyang mga obserbasyon tungkol sa kasal ng bayaw at kapatid na babae. Ayon sa kanya, hindi kailanman nag-ambag ang bayaw sa mga gastusin sa pamumuhay ng kanyang anak at palagi itong nakikipag-away sa kanyang asawa noong nasa Pilipinas pa ito. Ikinwento rin niya na hindi nag-abalang dumalaw ang bayaw sa anak. Isang psychologist at isa ring testigo ang nag-diagnose sa asawang may obsessive-compulsive personality disorder. Ipinaliwanag ng doktor na nagkaroon si Mrs. ng kanyang personality disorder mula sa kanyang karanasan sa pagkabata at kapaligiran kung saan kailangan niyang subaybayan ang kanyang mga aksyon upang matugunan ang mga inaasahan ng kanyang komunidad. Sinabi ng doktor na ang mga karanasan ni Mrs. sa Mr. ang nag-trigger ng pagsisimula ng kondisyon ng asawa, na-diagnose din ng doktor si Mr. Batay sa paglalarawang ibinigay ng asawa at iba pang impormante, natuklasan ng doktor na may antisocial personality disorder si Mr. Napagpasyahan ng doktor na parehong si Mr. at Mrs. ay walang kakayahan sa psikolohikal at ang kanilang mahahalagang obligasyon sa pag-aasawa ay apektado. Sinabi rin niya na ang kanilang mga karamdaman sa personalidad ay nakaugat ng malalim sa kanilang mga istruktura ng personalidad at nabuo ng matagal bago ang kanilang kasal. Sinabi pa niya na walang halaga ng pagpapayo o psychotherapy ng pamilya ang maaaring magbago ng mga karamdaman sa personalidad ng mga partido,
na tinataya na permanente at walang lunas na hindi nila kailanman magagawang tanggapin ang mga obligasyon sa kasal. Napag-alaman ng korte na ang kabuuan ng ebidensya ay malinaw at nakakumbinsi na nagpakita ng psikolohikal na kawalan ng kakayahan ni Mister na tuparin ang mahahalagang obligasyon ng kasal. Ang mga obligasyong ito ay matatagpuan sa Family Code, partikular sa Artikulo 68 hanggang 71 na may kinalaman sa mag-asawa at Artikulo 220, 221, at 225 tungkol sa mga magulang at kanilang mga anak. Higit sa lahat, ang obligasyon ng mister at asawa na mamuhay ng magkasama, obserbahan ang mutual love, respect and fidelity, at magbigay ng mutual help and support, ay nararapat na sa simula pa lang ng kanilang kasal. Ang pagdiriwang ng kasal ay hindi sa sariling malayang kalooban ng mga partido, ito ay desisyon ng mga matatanda ng kanilang komunidad. Upang maiwasang maging kahihiyan si Mrs. sa kanyang pamilya at sa tribo dahil sa kanyang pagbubuntis, inihanda ng mga matatanda ang seremonya ng kasal at pinilit ang mag-asawa na magpakasal. Dahil dito, pumasok si Mister sa kasal nang walang malinaw na pag-unawa sa mga tungkulin at responsibilidad na kanyang gagawin bilang asawa at bilang isang umaasang ama. Walang intensyon sa bahagi ni Mister na magpakasal, lalo na ang pag-ako sa mahahalagang obligasyon ng kasal. Ang pagpapakasal ay desisyon ng mga matatanda at hindi sa sariling kalooban ng Mister at Mrs. Bukod dito, umiral na ang kawalan ng sense of responsibility ni Mister bago pa man siya pumasok sa kasal. Ito ay ipinakita sa pamamagitan ng kanyang pagpili na gugulin ang halos lahat ng kanyang oras para sa kanyang mga bisyo at kapritsyo sa halip na makakuha ng trabaho at tulungan ang asawa sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Nanatili siyang irresponsible sa kabila ng pagsilang ng kanyang anak. Sa panahon ng pag-aasawa, walang nagbago dahil tila wala siyang pakialam sa pamilya at hindi kailanman nagsikap na maghanap ng trabaho. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang mga bisyo, panghuli, walang tanong sa kawalan ng lunas ng kalagayan ni Mister. Lumilitaw na mayroong isang, hindi may kakaila na pattern ng patuloy na kabiguan, sa bahagi ng Mister, na maging present, mapagmahal, tapat, magalang, at suportadong asawa. Maliwanag din na ang istruktura ng kanyang pagkatao ay hindi tugma sa kanyang asawa, na natagpuan na may malakas na personalidad sa pamamagitan ng pagiging kumpiyansa, at abala sa mga patakaran at halaga pagdating sa kanyang pamilya, personal, at panlipunang mga plano. Halatang hindi magkatugma at magkaaway ang kani-kanyang istruktura ng personalidad ni Mister at Mrs. kaya ang kanilang pagsasama ay nagresulta lamang sa pagkasira ng kanilang pagsasama. Tunay ngang walang matibay na pundasyon ang pagsasama ni Mister at Mrs., walang pagmamahal, paggalang, pangako, at debosyon. Halatang nabigo si Mister na sumunod sa kanyang mahahalagang obligasyon sa pag-aasawa. Ang kasal sa pagitan ng Mister at Mrs. ay idineklarang null and void ab initio o walang bisa.